Isang napakagandang awit ng isang grupong lumang-luma na pero matatandaan siguro ng maraming kasing edad ko at maalala rin ng mga mahilig sa musikang mga kabataan. Ang grupo ng Hotdog. Noong 1975, sila ay katanyagan. Meron silang isang napakagandang awit na tanyag noong araw. Ang sinabi nila, dati-rati ang pangit-pangit mo. Pero ngayon, mukhang superstar ka na. Hindi natin may pagkakaila na ang pagbabago ay inaasam nating lahat. Gusto nating lahat maging gwapo. Gusto nating lahat gumanda. Gusto nating lahat maging bata. Gusto natin ng bagong cellphone. Gusto rin nating magbago ang lipunan natin. Gusto nating magpalit na ng ugali ang mga politikong nagpapahirap sa atin. Gusto nating lahat ng bagong smartphone. At sa katunayan, ang mga modelo ng smartphone ay nagbabago tuwing 6 na buwan. Dati-rati ang pangit din ng katayuan ng bayan ng Diyos. Tulad sa sinabi ng awit ng Hotdog, dati-rati ang pangit-pangit ng katayuan ng bayan ng Diyos. Ayon sa pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, sila ay nabuhay sa pagkaalipin at kadustaan sa Ehipto. Kung kaya't nagdalang habag ang Diyos at sa pamumuno ni Moises ay nakarating sila sa lupang pangako. Ito pa rin ang tinutumbok ng unang pagbasa. Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Dati-rati ay manang walang lasa at malamang walang palaman ang kinain nila sa ilang. Ngayon, para na silang superstar sapagkat ayon sa kasulatan, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, lahat tayo umaasa sa pagbabago. Lahat tayo naghihintay na maging celebrity on the web, sa social media. Tulad ni Carrot Man na hindi inaasahan naging tanyag, tapos may gumaya si Cabbage Man. Umaasa tayong maging katumbas ni superstar na dati-rati wala ni 5. Ngayon, ayon sa kanta ng Hotdog, pa-check-check na lang. Sayang nga lamang at si Sibuyas Man ay mababa pa rin ang rating sa survey. Maganda ang konklusyon ng Hotdog. At paulit-ulit sinabi ng awit na ito, nagsisisi ako. Ito ang paksa natin sa araw na ito, nagsisisi ako. Huwag na natin isipin kung paano tumanyag si Sibuyas Man o si Kurakot Man. Tingnan natin ngayon ang kwentong ng Bunso. Si Bunsong Lumisan na mas matindi pa sa kwento ng MMK. Si Bunsong Lumisan ay isa sa 2 anak na lalaki ng isang mayamang may-ari ng sakahan. Medyo spoiled yata si Bunso, tulad ng maraming bata ngayon. Hindi makaintay. Isang araw, naisip niyang unahan ng kanyang ama at lamangan ang kanyang kuya. Walang kaabog-abog na hiningi niya ang parte ng ari-arian ng kanyang ama. Buhay pat malakas si tatay, ay niyurakan na ni Bunso sa dibdib ang ama na umaasa sanang tatanda siyang kasama ang kanyang bunso. Pero mapusok si Bunso, nagmamadali, nagmamarunong, at hindi makaintay. Lumisan si Bunso, nilustay ang pera sa lahat ng uri ng kalalabisan at naubos ang kanyang munting yaman. At dito ngayon pumasok ang lahat ng problema. Mas masahol pa ang sinapit niya kaysa kay Carrot Man o Cabbage Man. Gusgusin, mabaho at walang makain, pati darak na pagkain sana ng baboy ay ipinagkait sa kanya. At dito rin pumasok ang makabagbag damdaming yugto ng kanyang buhay. Bakit? Dati-rati ang yaman-yaman niya. Dati-rati ang sarap-sarap ng buhay niya kapiling si kuya at ng kanyang ama. At dito rin pumasok bigla kung ano ang pumasok sa isipan ng Hotdog. Nagsisisi ako. Nagbago ang kapalaran ko. Pero hindi ito ang uri ng pagbabagong binabanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sinabi niya, ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang.
wala ng dating pagkatao, sila ay bago na. Sa sandaling ito, gusto ko sanang iwaksi ninyo sa inyong isipan ang matuyaing awit ng hotdog. Pumunta na tayo sa diwa na binabanggit ng Ebanghelyo. Alam nyo, sa kwento ni Bunso, may isang mahalagang aral. Ang dulot ng kwentong ito, liban sa marami pang iba. Nagsisisi ako. Dati-rati ay kay dami kong pagkain. Dati-rati ay kay gaganda ng aking kasuotan. Ngunit ngayon, kahit darak para sa baboy, ay hindi ko makain. Nagsisisi ako. Babalik ako sa Ama at sasabihin ko ang totoo. Nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, Ama. Ituring mo na lamang akong isang bayarang trabahador. Mga kapatid, ang kwento ni Bunso ay hindi kwentong pang MMK lamang. Ito ay hindi kwentong pampamilya lamang. Hindi lang pang sports. Ito ay panghabang buhay na kwento. Pambuhay na walang hanggan. Sapagkat ang katotohanan na ito, hindi si Bunso ang puno at dulo ng kwento, kundi ang Diyos at ang kanyang dakilang habag at awa. At ang Diyos kapag umibigay, hindi nagsisisi. Hindi niya sinasabing nagsisisi ako, dilalang ko ang tao. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip. Hindi kailanman lumilisan sa kanyang ipinangakong pag-ibig. Wala siyang iniiwanan at niyuyurakan sa dibdib. Sapagkat kapag nagmahal ang Diyos, ay merong forever. Hindi nagbabago ang kapalaran ng tao. Una, walang pakikipagsapalaran pagka ang pinag-uusapan natin ay ating Diyos. Hindi beto-beto ang buhay natin sa piling ng Diyos. Hindi ito tsambahan. Hindi ito nakukuha sa guhit ng palad. At ito ang totoo. Dati-rati ay ang pangit-pangit nating lahat dahil sa kasalanan. Pero hinango tayo ng Diyos sa tiyak na kamatayan. Hindi ito nagbagong kapalaran. Ito ay kwento ng kaloob na kaligtasan para sa ating buong pagkatao. Tandaan sana natin kung ano ang ating isinagot natapos ang unang pagbasa ngayong araw na ito. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. At ito po mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa mananampalataya, ang inyong kalakbay at katoto sa isa po na namang pagninilay na pinamagatang puso sa puso. Magandang linggo po sa inyong lahat.